Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So ngayon nga po ay pinararangalan ng ating inang simbahan ang krus. Ang krus na sabi ko nga ay pangunahing simbolo ng ating pagsunod kay Kristo o pagiging Kristiyano. Saan man mapunta, saan man magawi, basta Kristiyano, nandun ang krus, sakyan, tahanan, pinagtatrabahuhan, paaralan, ospital, sa mga libingan. May mga Kristiyanong nagkukwintas ng krus, nagpupruselas, nagbe-bracelet. May mga Kristiyano ring nagpapatato sa katawan ng krus. Nagpapabasbas tayo sa pamamagitan ng pag-aantanda ng krus, pagtingin, paghawak, paghalik sa krus. Pero alam po ba ninyo na kung mabubuhay tayo sa nakaraan, mga 2,000 taon lang naman, hindi natin kakayanin gawin yan. Sapagkat hindi tinitingnan ang krus noon, the way na tinitingnan natin ang krus ngayon. Krus noon ay kahiyahiya, kahindik-hindik na simbolo ng kamatayan. Not just that, kamatayang karumal-dumal sa paraan maging sa kahulugan. Karumal-dumal sa paraan sapagkat ang kamatayan sa krus ay dahan-dahan. Talagang pahihirapan ka ng lubos. Karumal-dumal sa hulugan sapagkat dati ang pinapatay at pinahirapan sa krus ay ang mga itinuturing na pusakal, mga basura, salot sa lipunan. Kaya ang kamatayan sa krus ay hindi basta kamatayan. Kung double dead, triple dead, ay nako, sagad na kamatayan. Pahirapan ka, tatanggalan ka pa ng karangalan. Believe me, you will wish for some other ways to die. Because to die on the cross was very ugly. Pero anong ginawa ng ating Panginoong Yesus? Binigyan ito ng bagong kahulugan. Dahil kay Kristo, hindi na ito naging simbolo ng kahiyan, kundi ng karangalan. Hindi na ito naging simbolo ng kaparusahan, kundi ng tagumpay. Hindi ng pagkatalo, kundi ng pagkapanalo. Hindi na ito naging simbolo mula kay Kristo ng pagiging malupit ng tao sa kanyang kapwa-tao, kundi simbolo na ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa mundo. He therefore transformed something that was very ugly to something that was very beautiful. Galing, di ba? Pero masahanga tayo kung paano ni Kristo ginawa ito. Not by His power, not by His might, by His love. Kung isipin po ninyo, hindi naman nagpakita at nagpamalas talaga ang Panginoong Jesus ng kapangyarihan niya habang siya'y nakabayubay sa krus. I mean, power in terms of kung paano niya ipinamalas na makapangyarihan siya sa pamamagitan ng mga himala at milagro. Look, hindi siya bumaba sa krus gaya ng pagdere sa kanya. Hindi man lang nagpakita ang mga anghel sa kalangitan na sigurado namang nakamasid sa kanya habang naghihirap siya. At hindi muling narinig mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos Ama na nagsasabing ito ang pinakamamahal na anak niya. Walang pagpapakita ng grandiosong kapangyarihan sapagkat siguradong maalala natin yan. Pero anong tumatak sa ating puso, sa ating isipan? Yung sinasabi,
sa mabuting balitang ating napakinggan kung paano niyang ibinigay para sa atin ang kanyang buhay ng lubusan. Kaya talagang binigyan niya ng bagong kahulugan, ng halaga ang krus. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Dito kasi siya inulos upang tayo matubos. Dito siya pinahirapan upang tayo bigyan ng disente at malayang buhay. Dito siya pinatay upang tayo'y bigyan ng buhay na walang hanggan. All because of His love. Kaya dito makikita natin kung ano ang kayang gawin ng pag-ibig. It can transform something very ugly to something very beautiful. It can transform something very bad to something very good. It can transform even death to life. Kaya wag nating hahayaang alisin ng diablo ang pagmamahal sa buhay natin. Hayaan na nating mawala ang lahat. Wag lang ang pagmamahal, wala ang pag-ibig. Sapagkat sa pamamagitan ng pagmamahal, kakayanin natin ang lahat. Naalala ko yung kwento tungkol sa isang lalaki na halos mawala na ng pag-asa sa kanyang buhay. Siya'y nakatira sa maliit, madumi, madilim, malungkot na bahay. Wala na siyang pamilya, wala rin namang gustong makipagkaibigan o sumama sa kanya, makisama sapagkat parang, yun nga, ang lungkot ng buhay niya. Wala na siya halos pag-asa. Tapos, lagi pa siyang umiinom, lakas uminom, kahit mag-isa. Lagi niyang sinisisi ang kahirapan niya, kaya malungkot ang buhay niya. Hanggang sa isang wise man ang naawa sa kanya. Binigyan siya ng isang vase, flower vase. Na sang-ayon sa wise man, itong makatutulong upang mabago muli ang buhay mo. Nuwiin niya, reluctantly. Noong una gusto niyang ibenta para may pangtoma, may pang-inom siya. Pero pinanghinayangan niya, inuwi niya, ilagay niya sa isang mesa, pinagmasdan niya. Habang pinagmamasdan niya, mas nabibighani siya. Hanggang sa naisip niya, lagyan ko kaya ng bulaklak. Kumuha siya ng bahay, kumuha siya ng mga wildflowers, ilagay niya sa vase. Nung makita niya ito'y nakalagay sa vase, mas tumingkad sa kanyang mga mata ang kagandahan ng vase. Araw-araw pinagmamasdan niya hanggang sa napansin niya, maalikabok yung pasimano, may mga sapot ng gagamba, ang dingding, kesame. Doon niya rin napansin na matagal lang may mga naggalang ipis sa bahay niya sapagkat marumi talaga. So naisip niya, ay hindi bagay ito eh. Hindi bagay yung magandang flower vase na ito na may bulaklak na sa bahay na madilim, masukal, mabaho, malungkot. Kaya tinapon niya yung mga iniinom niya, nagsimula siyang maglinis ng bahay, pinaganda niya, pinabangon niya. Yun, hawa-hawa na. Hanggang sa na-realize niya, maganda nga palang bahay niya kahit simple lang. Kung iilawan lang, kung lilinisan lang, kung pagkagandahin lang. Na-realize din niya na it wasn't bad. Na patuloy na umasa. Bumalik yung gana sa kanya. Hanggang sa makipagkapwa-tao na siya at magtrabaho na. Tama yung wise man. Ito, yung flower vase na yun, ang nakatulong para mabago ang buhay niya. Mga kapatid, that vase signifies love in our lives. Love for God and love for neighbor. Yung pagmamahal natin sa Diyos, pagmamahal natin sa kapwa, lalo na sa ating pamilya, yun ang magisilbing parang flower vase ng buhay natin na magmamotivate sa ating pagandahin, pasiglahin ang buhay natin sa kabila ng mga problemang maranasan natin. Ito ang challenge talaga sa atin ay maging flower vase tayo para sa isa't isa. Tama, mga kapatid, ha? Yung pagmamahal ni Kristo ang siyang bumago sa pagtingin natin sa krus. Tandaan po natin, yung pagmamahal ding naranasan ni Jesus, ang siyang nagbigay ng inspirasyon sa kanya upang yakapin ang krus kahit basok dulang mamatay sa krus. Yung pagmamahal na naramdaman niya, of course, sa Diyos Ama, na laging nandyan para sa kanya. Not to mention, yung pagmamahal ng kanyang ina na nasa paanan ng krus niya habang naghihirap siya. Yun ang dahilan kung bakit hindi lamang niya binago ang pagtingin natin sa krus, kundi yun din ang naging dahilan upang makaya niyang yakapin ang krus. Kaya mga kapatid, panatilihin natin ang sinisignify ng vase sa kwento, yung pagmamahal. Panatilihin natin ang pag-ibig sa ating puso at panatilihin natin ang pagpaparamdam ng pag-ibig sa ating kapwa-tao. Maging inspirasyon nawa tayo sa isa't isa. Ikaw, sa iyong asawa na mahal ka,
sa ating mga magulang na gagawin ng lahat para sa atin. Sa iyong mga anak na nagsisikap, sa iyong kapatid na tumutulong, magbigay tayo ng inspirasyon, hindi ng consumption. Hindi na nga tayo nagiging parang flower vase para sa kanila, binabasag pa natin ang kanilang pagiging flower vase sa ating pamilya dahil sa mga problemang binibigay natin sa kanila. You see, katulad ng nakita natin dun sa aking ikinuwento, na na-realize nung lalaki na sa kabila ng mga pangit na nangyari sa buhay niya, okay pa rin naman yung bahay niya kung lilinisin lang talaga niya. Okay pa rin naman talaga ang buhay niya. May dahilan pa rin para umasa. Sa totoo lang, ganun ang buhay natin. Ano man ang ating maranasang problema, may dahilan pa rin talaga upang tayo ay umasa. Hindi lamang nating makita because no one is giving us inspiration. Kaya sana maging inspiration tayo sa isa't isa. Sapagkat kahit na yung mga taong nagbibigay sa atin ng inspirasyon, kailangan din na may paghugutan ng inspirasyon. Sana kung papaanong tinitingnan, hinahawakan at hinahalikan natin ang krus na Jesus at pinagninilayan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Aside from this ay meron din sana tayong makita, mapagmastan, mahawakan at mahalikan kahit picture man lang ang taong ating minamahal at sa atin ay nagmamahal. Sapagkat yun ang magbibigay sa atin ng inspirasyon upang sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa atin ay maging maganda pa rin ang disposisyon natin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang sama Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang sama Alam kong di ng Diyos sapagkat ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kanya ay maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin ng Diyos ang sama. diringkin ng Diyos ang samo. Bigit natin ang ating mga mata, Panginoon. Inspire us. Sa kabila ng mga problemang pinagdaraanan namin, tulungan mo kaming maging masigla at makakita ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong pagmamahal na alam naming nandiyan kami nilulukuban, niyayakap mo kami lagi ng iyong pagmamahal dahil nga lamang sa mga problema kung bakit kami minsan ay nawawala ng pag-asa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na panghawakan hindi ang bigat, hindi ang laki ng aming mga problema, kundi kung gaano kalaki ang iyong pagmamahal sa amin. At ito rin naman ay maramdaman namin mula sa mga taong inaasahan namin magbibigay ng inspirasyon sa buhay namin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pamamayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Kung lalapit
mayroong magandang chance. Laging may dahilan upang umasa. Talikuran ka man ng iba, maging ng iyong pamilya, manalig ka, nandiyan siya. Kinakailangan mo lang maniwala sa pagmamahal. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa.